Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. This is Joby Almas from Gerson Toyki, signing in. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. For today's video, gusto ko lang i-share po sa aking mga makapanood sa aking video. Kasi matagal ko nang binabalak gawa ng video ito kasi maraming mga nagtatanong ng mga friends ko dito sa sa Turkey kung paano ko nga ba nadala yung panganay ko, yung anak ko sa pagkadalaga dito sa Turkey. So ngayon i-share ko po sa inyo kung anong ginawa ko para madala ko dito yung panganay ko, si Jayad. Kilala niyo naman, nakikita niyo naman sa mga videos ko, andito yung panganay ko. So nung una, bago pa lang kami ni Papi, sabi ko na talaga hindi ako pupunta sa ibang bansa or magpapakasal o mag-asawa ng foreigner kung hindi ko siya madala sa ibang bansa. So sinabi ko sa kanya, kasi inisip ko kasi dati parang napaka-imposible gawin. So sinabi ko kay Papi na hindi ako titira sa lugar niya sa ibang bansa, doon lang ako sa Pilipinas. Sinabi ko talaga sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, dito lang ako sa Pilipinas, hindi ako titira sa bansa mo. Kaya nagsumikap din siya na makumpleto yung mga documents ni Gia din. Sa case ko naman kasi, yung birth certificate ni Gia, walang tatay. Kasi hindi niya naman nasilayan yung tatay niya kasi 2 buwan pa lang yung tiyan ko, iniwan na ako ng tatay niya. Kaya walang naka-signature, nakalagay doon na tatay niya. Kaya wala, as in not NA ang nilagay ko doon sa birth certificate, kaya wala akong nagiging hassle. Ewan ko lang kung ano mga proseso sa mga may tatay. Kailangan yata ng permission, parang ganon. Kailangan yata. Pero madali lang naman yan. Parang parehas lang din siguro yung sa akin, process sa akin. Anak mo naman yung kukunin mo, hindi naman ibang tao. So pumunta kami sa ang ginagawa namin, unang-una, pumunta kami ng Turkish Embassy, nagtanong kami kung ano yung mga kailangan gagawin, anong kailangan mga papeles. So sabi noon sa Turkish Embassy, madali lang yung mga papeles na kailangan. Ang kailangan lang is, ang mga list of papers, birth certificate, marriage certificate nyo ng asawa mong foreigner, kailangan ipa-red ribbon. Nung ako kasi red ribbon pa yung yung uso, red ribbon. Parang ngayon na yata, apostil na yata ngayon ang uso ngayon. Kasi ako makaluma, medyo luma lang. Kuhanan mo muna ng PSA, marriage certificate, yun ang mag-asawa, at birth certificate ng anak mo. Then kuhanan muna ng passport. Kailangan naka-apostil na lahat para wala nang maging problema. I-apostil na lahat ng mga papeles ngayon. Ganyan na yung mga kailangan ngayon Kasi nung ako naman nung 2018, nagprocess ako ng mga papeles 2017. So lahat naka-red ribbon. Birth certificate, marriage certificate namin mag-asawa. Nag-apply kami through online kasi yun ang sabi nung sa embassy, kailangan naming applyan sa online. Bisitahin mo lang yung www.manilaembassy online. Bisitahin mo doon, tapos applyan niyo yung sa e-visa. E-visa kayo pupunta. Tapos i-click mo lang yung e-visa, tapos ayun, dalhin ka na doon sa kung anong application. Applyan mo lang doon, mag-fill up ka ng form, kung ilang taon, ganyan. Kasi yung anak ko noon, pa lang siya, 11 years old pa lang si Gia noon, 11, kaya underage pa siya. Tapos, naka-indicate na doon lahat yung yung application mo, pati photo, pictures, naka-indicate na doon sa sa pag-apply mo doon sa e-visa. Kailangan naka-indicate na yung pictures at saka passport, mga ganyan-ganyan. Passport number. Tapos, bigyan kayo ng schedule kung kailan nyo ipapasa doon sa Turkish Embassy. Dalhin mo na lahat doon, mga passport, ganyan, lahat na. Ipasa mo yung passport doon para doon na nila tatakan ng visa. At saka ang babayaran pala sa nung kami pa is $60 yata yung binayaran namin. Yung time na yun, dalawa kami nag-apply ng visa kasi ako nag-apply din ako ng visa noon kasi parehas kami nasa Pilipinas kasi si Papi noon. Nagtagal kasi si Papi doon ng halos 1 taon din. Tambay siya doon. Pero nag-renew lang siya ng ng visa niya doon sa Pilipinas kasi
after a month, kailangan niya i-renew yung visa niya, kaya renew siya noon. Turkish Embassy Manila online, ayan, i-click e-visa, ayan, tapos na, tapos. Dalhin nyo doon, bibigyan kayo ng schedule, basta ba, remove the music. Bigyan kayo ng schedule, punta na kayo doon, tapos ayun na. Hintayin nyo lang mga isang buwan. Mabilis lang, as in, mabilis lang yung paglabas ng visa ng anak ko. Or sa aming dalawa, kasi sabay kami nag-apply noon eh. Ayan. Pagkatapos, pag tinawagan kayo, tatawagan naman kayo na lumabas na yung visa nyo. Pagkakuha nyo ng passport, mag-apply na naman kayo through online. Magpagawa kayo ng schedule para sa, naman siya, CFO naman, CFO. Kailangan mo din may schedule pag CFO. Ganon yun. Pero kung underage pa yung kukuhanan mo, mga under 12 pa lang siya, pwede ka na mag-walk-in kasi nung ako, nag-apply ako, nalito ako kasi underage pa lang yung anak ko. Tapos, basta nalito ako, kaya kumuha din ako ng schedule. Pero nung nandun na ako sa CFO, sabi nila, kapag underage daw, walk-in na lang, walk-in. So, kung magkasama kayo kumuha ng CFO ng anak mo, madala ka naman kasi walk-in na lang yung yung underage pa lang. Pero dala na yung passport mo na may na siya, may visa na siya sa, kunwari sa Turkey, may visa na siya. Doon, walk-in kayo kung underage pa lang yung anak mo. Pero kung wala, kailangan mo lagyan, kuhanan ng schedule. Sa online din naman siya, www.cfo.com. Mabisit mo naman lahat sa Google, makita mo naman na lahat kung ano yung mga kailangan doon. Silipin nyo na lang sa Google. Para yung siya sa seminar para sa mga Pilipino na gustong tumira sa ibang bansa. May mga seminar, tapos may mga bayad-bayad, natural, ganun talaga. So, ayun, ito yung ng anak ko. Ito yung ng anak ko, yung CFO niya. Ayan. Ipapakita ko rin pala yung yung visa ng anak ko. Oo, visa ng anak ko din. Yan. Yung visa pala ng anak ko, ang niya is accompanying person. Kasi underage pa lang siya noon eh. Accompanying person, ang type of visa niya. Ang sa akin naman is family visa. Tapos nung pagdating namin sa airport, nung palawas na kami, syempre, meron na kaming ticket, meron na kaming passport, lahat-lahat meron na. Ayun, nung biyahe na namin, actually, kami lang tatlo nang biyahe, ako, si Jay, at saka si Mert, kasi si Papi, nauna na siya sa Turkey, lumipad, umiwas sa umiwas sa amin. Nauna siya, tapos sumunod na kaming tatlo lang. Ayun, nung nasa pilahan na kami sa sa immigration sa Pilipinas pa lang ha. Meron akong binayaran pala sa sa airport. 2,000 mahigit 'yun or 1,000 mahigit. Basta naalala ko may binayaran ako para sa aming dalawa ni Jaya. Kasi hindi kami Turkish passport holder. Yung mga Filipino passport holder lang yung may babayaran yata mag-exit ng Pilipinas. Parang ganoon 'yun eh. Kaya huwag kalimutan magdala lagi ng extra money. Tapos, nung time na yun, nung ignorante pa ako, sabi nila, immigrant ka ba, ma'am? Sabi ko, hindi ko alam. So, tinignan yung passport ko, sabi nung immigration, mababait naman na sila noong 2018, yung mga immigration officer na nakaharap namin. Mababait naman sila. Ay, ano ka na, immigrant ka na, ma'am, sabi na sa akin. Kaya soft lang yung biyahe namin, kahit tatlo lang kami, tapos lang si Mert noon, 2 taon lang mahigit si Mert noon. Oo. Tapos si Jaya, 11 that time, almost 12 na. So, smooth lang yung biyahe namin. 14 hours sa aeroplano. First time ni Jay magbiyahe sa aeroplano ng mahaba-haba. Tapos, nung dumating naman kami sa airport ng Turkey, ayun. Kasi yung anak ko, si Mert, Turkish passport holder siya. So, pumila ako sa Turkish Vatandaşları. Ayun, doon ako pumila sa sa Turkish citizen. Doon ako pumila. Walang pila, actually. Yung mga foreign nationals na pila, sobrang haba. Kaya yung kami, Turkish passport smart, kaya dire-diretso lang yung namin. Share ko nga pala sa inyo yung una ko enter sa Turkish embassy, sa Turkish airport, Diyos ko. Unang experience ko pagdating ko dito sa Turkey noong 2016, Diyos ko, grabe. Maiyak-iyak ako sa kaignorantihan din itong asawa ko.
Kasi, di ba, oo nga, mag-asawa kami, meron akong marriage certificate. Pero ignorante nga, hindi nagtatanong ako din, hindi din ako nagtatanong kasi hindi naman ako makapagsalita that time ng mga Turkish. Tsaka hindi rin ako kaintindi ng mga salita-salita nila. Pinapila ba naman ako doon sa sa mga bisita, mga foreigner ba? Sobrang haba ng pila, grabe, as in. Mga nasa 500 yata yun ang pumila doon. Doon din ako pinapila niya. Kaya ayun, hindi ako makita-kita nung nakalusot na siya, siyempre. Turkish Batandas, Turkish citizen, dire-diretso sila. Silang dalawa ni Mert, karga niya si Mert, ako lang mag-isa, tinapon ako doon sa sa mga visitors o doon ako tinapon. Tapos nung nakalusot na siya, hinahanap niya ako, hindi niya ako mahanap. Siyempre, 500 ba naman katao ang nandun, ang mga visitors, 500. Galit na galit siya kasi umabot ako ng halos 2 oras doon sa pila. Ay, kasi nung nandun na siya sa sabi niya kasi may kasama siyang asawa niya. hinahanap ako na saan daw ako, sabi niya nandun na pumila. Ayun, pinahanap yung pinahanap ako. Andun ako sa kalagitnaan ng 500 tao. Ay, Diyos ko, hindi ako mahanap. Galit na galit siya sa akin. Ako naman mangiyak-ngiyak. Kala naman yan, napakadali ng buhay ko doon sa gitna ng mga tao na iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi talaga, may maitim, may maputi. Ayun, unang experience kong pasok dito sa Turkey, sabi ko, piste itong Turkey na to. Kaya yung time na yan, sabi ko, hindi na ako aapak ulit dito, piniste. Nakapagmura talaga ako ng time na yun. Puro sakit ng ulo yung ko. Kasi, ignorantihan talaga, hindi talaga nagtanong, oh my God. Ako din, ignorante din. Same kami. Pero noong 2018, smooth na lang ng bahay namin kasi hindi namin siya kasama, ako lang yung mga nag-observe tsaka pinag-aralan ko din kung paano. Ayun, mabilis lang. Pagtingin ng immigration, Turkish immigration sa passport mo, passport na Turkish, dire-diretso na. Labas na kami diretso, tapos ayun na. Welcome to Turkey! Ganon. Sana po mayroon na kayong natutunan sa aking video at yun lang po ang aking isi-share today at yun lang. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe, share, and meron kayong natutunan, comment down below kung meron pa kayong mga katanungan at sasagutin ko ng abot na aking makakaya. Yung yung experience ko lang, yung ibabahagi ko. Kung lang yung mga experience ko dito sa pagproseso ng aking mga papilis. Yan, okay naman. Basta nasipagan nyo lang trabaho ng papel, okay naman. Kami lang yung trabaho, hindi namin pinapatrabaho sa iba. Masipag lang, pasensya, habaan lang pasensya kasi nung kami pabalik-balik, paulit-ulit. Yun, pero natapos naman na lahat, basta sipagan lang, okay lang. And God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat ulit, and Jobielma signing out.